Yung mga kabalikbayan, tayo nang hiram na huuli ng hagdan kay tatay. Yan. At tayo aakyat ulit doon sa bubungan. At siglawit na naman ho ang mga yan. Yan ah. Kita niya may lumipad na ibon. At saka yan hong mga butas ng pinakaalulaw ay barado na naman. Atin hong lilinisan uli at tuloy tatabasan na ho natin yung mga labis na yero dun sa itaas para wala hong pagpugadan yung ibon. At tayo ho'y aakyat na dito sa itaas. At ito ang ating gamit. Samahan nyo ho ako. Ating dadalihin na agad. Ayan o, tingnan nyo ha, puro dumi na naman. Ayan, kita nyo yan, may klaseng aripugad na naman ho yan. Pag hindi ho natin tatabasin yan, ay lagi hong pamamahayan ng ibon na laging pagpupugatan. Tingnan nyo naman ha, mayroong maigsi, mayroong mahaba. Tingnan nyo naman mga kabalikbayan ang laki ng diferensya. Yan ho. Yan ho ang tinabas. Yan ha. Yan ho, pag hindi natin tinabas, tulad na kaya tinabasan ko na eh. Kaya ho hindi malinis, hindi mo madukaw dahil natatakpan na kayo ang karugtong niyan eh oh. Magkakasya kakamay natin dyan para linisin yan. Hindi siyempre atin kung tatabasan. Yan o, di ngayon o, kadalin linisin. Kayang linisin, kayang dukutin ho ngayon ng kamay. Hindi tulad ng una na talagang hindi ho. At ngayon o, may iwasan ho ngayon na pamahaya ng mga ibon yan na pamugadan. Tulad yan o, iyan, pugad ho yan. Dahil nga mayroon ho silang space doon sa ilalim para ho mapagpugadan. Kaya yung tatabasan ko pa yung haba pa hanggang doon. Lahat ho yan makaipot ang pinaka ano. Yan, tingnan mo, barado din ho bandang iyan. Yan ho ay siguradong kaya barado, may pinagpugadan naman ho yung ibon. Kaya yan, tatabasin ho natin lahat na yan. Yan lahat nakadikit ho sa alulaw. Tingnan nga ho natin. Subukan natin kung makakakita tayo doon sa bubong sa itaas. Yan, nadit tayo sa yan, teka ho tayo dandahat. Baka ho tayo makalantak ng daos-us ipihong lagulos na pa ilalim. Yan, pagka ganay ayos laang. Tingnan nyo naman yan, maluwang ho isang ari. Kayang-kaya hong linisin dahil abot ho ng kasya ho ang kamay. Pag ganyan, o kaya kagawa pag ganyan, kitang-kita ho natin na kaya ho natin linisan yan. Kasya ho ang ating kamay. Yan o, tingnan nyo ho, barada o. Kitang-kita nyo naman ang ano. Tingnan nyo ho, doon malaki, di ni maliit. Yan ho ating mga tatabasan, yung mga hindi ho pantay na yan. Tingnan, isa pa, paano malilinis ho yan. Ito pa, isa pa, tingnan nyo yan. Tutok na tutok ho sa alulod. Paano natin malilinis ang dulong yan? Kaya lagi ho nagbabaka tuwing babagyo ho ulan. Yan, barado agad. Tsaka isa pa nga ho, yung nagpapabara ho diyan. Yan hong, yung mga, dahil nga ho ng ilalim niyan, ng ganyang yero, may space ho sa loob para pag gantong mainit naman ho, pag tag-araw meron ho nasisilungan ng ibon, kaya dyan ho naghahakot ng kanilang gagawing pugad. Ay di pagdating naman ho ng tag-ulan, saka magbabarado dahil ho ng mga pugad na yan.
Yan ho ang kailangan nating alisin yan, tatabasin. Papantay ho natin doon sa nasa unang. Yun yung nasa unang ngayon yan. Yan, tama yan. Ganyan ang tamang sukat. Kayang-kaya ho natin linisin yan. Kasyang-kasya ho ng ating kamay. Kaso ito ho, yan. Talagang hindi ho kayang malinis yan. Poko dumi yung ano. Okay, isa pa din okay. Binabagahan ng mga damo. At saka ho natin ulit video at medyo mahaba na ho ang ating video at medyo mahirap po maglinis, magtabas pag ho may hawak ng cellphone. Sige ho, konting tips lang ho mga kabalikbayan yan. Atin hong wag ho natin kalimutan na laging bisibisitahin ho yung atin hong mga alulod ng bahay. Pag ganitong habang tayo may pagkakataon, pag ganitong tag-araw. Dahil pagdating ho ng tag-ulan na naman, saka natin mapapansin yung mga bara-bara ho ng ating mga alulod. Kaya habang tag-araw ho, atin ho yung bisitahin ho ang atin ho mga alulod para ho matanggal natin mga bara. At pagdating ho ng ulan, hindi banayad na banayad ho ang agos ng tubig. Yun lamang ho at sige ho, salamat ho mga kabalikbayan. God bless. Bye bye.